Mga miyembro ng Kidnap for Ransom Group ang mga sakay ng SUV na nakabarila ng mga pulis sa Macapagal Boulevard sa Parañaque, kagabi. Patay ang 4 na suspect kabilang ang 2 dinismiss na pulis. Nawawala pang malaking bahagi ng 10 milyong pisong ibinayad umano ng pamilya na nasagip na biktima. Saksi, si June Veneracion. Napagapang sa takot ang mga tao sa isang kainan sa Parañaque. Nang bulabugin sila ng sunod-sunod na putok pasado alas 7 kagabi. May mga nagsidapa, ang iba nagtago sa banyo. At nagpatay ng ilaw. Ayon sa uploader na si Pau Sagenes, narinig nilang may nagbabarilan sa labas. Kaya agad silang nagtago lalo't may kasama silang bata. Nang humupa ang putukan, magkakasunod na inilabas sa mga pulis mula sa isang sasakyan ang 4 na lalaking duguan. Kwento ng isang saksi, nataon na nakapula ang stoplight nang maganap ang engkwentro. Nakarinig lang po kami ng putukan na yung nakita ko lang po, nagtago na po kami ng kasi nagkaarat-ratan na po doon sa kabilang lane. Ayon sa PNP, mga suspect sa kidnap for ransom ang 4 na nakaengkwentro ng mga pulis sa bahagi ng Macapagal Boulevard. Nailigtas ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 78 anyos na biktima. Isinagawa ang rescue operation kasunod ng sumbong ng kaanak ng biktima matapos siyang dukutin noong April 14. Nag-report sa atin yung isa sa mga complainant at sinasabi nga nila na yung kanilang kamag-anak na isang naturalized Pilipino na at kinidnap nung araw na yun. Gamit umano ang cellphone ng biktima, tumawag ang mga kidnapper sa kanyang manugang. 50 milyong piso umano ang inisyal na hininging ransom, pero napababa ito sa 10 milyong piso. Bandang alas 7 kagabi sa may Quirino Grandstand, ibinigay ng kaanak ng biktima ang ransom sa mga suspect. Ang usapan, malapit sa CCP complex, ibababa ang biktima, pero hindi ito natuloy. Naghiwalay umano ng ruta ang mga suspect. Sakay ng SUV ang biktima, habang ang ransom naman nasa MPV. Parehong sinundan ng mga pulis ang 2 sasakyan. At nang ibinaba ang biktima, doon na kumilos ang mga operatiba. Nung masense nila na pulis pa lang kata at may nagkapaputok po. So ganun na po ang naging resulta. Isinugod sa ospital ang 4 na suspect pero idineklarang dead on arrival. Sugatan din ng isang pulis. Maayos na ang kanyang kalagayan. Dumating ang mga operatiba ng Southern Police District para tumulong sa pagproseso sa lugar. Ayon sa SPD, walang naiulat sa kanila kung may nadamay na sibilyan. Ang MPV naman na gamit ng ibang suspect natagpuan sa isang parking lot sa Adriatico sa Maynila pasado alas 8 kagabi. Bali may tumawag sa amin na parking attendant dito sa may Rizal Memorial. Mayroong pinaradang sasakyan na mabilis pumarada tapos biglang may nagtakbuhan yung mga occupant ng sasakyan. Walang CCTV sa lugar at tanging parking attendant lang ang nakakita sa mga suspect. Nang inspeksyonin ng SOCO ang sasakyan, tumambad sa kanilang iba't ibang gamit tulad ng baril, mga bala, 2 pares ng plate number at conduction sticker. Meron ding posas, cable tie at mga damit. Kabilang ang ilang uniforme ng PNP na bine-verifika pa kung lehitimo. Na-recover din sa sasakyan ang mahigit 1 milyong pisong cash. Hinala ng pulisya, itinakbo ng mga tumakas sa suspect ang malaking bahagi ng ransom. Pinaniniwalaan po natin bilang parte ng investigasyon, hindi tayo naniniwala na 4 lang po yung suspect natin. Ayon sa PNP-AKG, dati nang sangkot sa 2 kidnapping case ang mga nasabing suspect. 2 raw sa kanila ang dating pulis, habang ang isa nakitaan ng NBI ID. Itong mga background ng ating mga suspect, 2 po doon, mga dismissed na pulis at 2 po doon ang civilian. Bakit sila natanggal sa service? Anong naging kaso nila? Yung isang grave neglect of duty, yung isa ay mayroong naka-awol, yung isa. At yung isa po pala, doon sa mga suspect natin dito ay mayroong warrant of arrest. Malversation of public funds. Sinisiyasat pa ng PNP kung paanong nakilala at dinukot ng mga suspect ang biktima na isang negosyante at naturalized Filipino.
inaalam pa rin kung may iba pang sangkot sa pagdukot. June Veneracion ang inyo, saksi. Arestado sa Antipolo ang isang lalaking nagnakaw umano ng 100 ng cellphone. Ibinenta umano ang ilan sa mga cellphone sa halagang 500 piso lamang. Saksi, si EJ Gomez. Naglalakad ang isang lalaki na may bitbit na tila kahoy nang makunan siya sa CCTV sa barangay Inarawan sa Antipolo City, Miyerkules ng madaling araw. Maya-maya, bumalik siya at may bitbit ng plastic bag. Sa isa pang CCTV, nakita siyang dumaan sa isa pang eskinita. Bitbit pa rin niya ang plastic nang makunan din siyang naglalakad sa katabing kalsada. Opo, siya yan. Ayun, may tattoo. Oo, siya nga. Tattoo niya yan sa kamay. Ang lalaki, itinuturong nagnakaw ng mga cellphone na nasa loob ng bitbit niyang plastic ayon sa barangay. Isa raw complainant ang nagsumbong sa barangay na nilooban sila at ninakawan ng 12 cellphone. Ayon sa biktima na tumangging humarap sa kamera, aabot sa 80,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na cellphone. Ang sospek, isinuko mismo ng kanyang ina sa otoridad. Nung pinuntahan namin sa bahay, kung saan naman siya sumama, ma'am. Hindi na na-recover ng mga otoridad ang mga ninakaw na cellphone. Ayon sa 23 anyos na sospek, ibinenta na niya ang ilan sa mga ito sa halagang 500 pesos. 4 sa mga cellphone ang ibinenta niya sa Marikina, habang ang iba ay ibinigay niya sa kanyang mga kaibigan. Hirapan ng buhay. Pasensya na po sa aking nagawa. Ayon sa barangay, noong nakaraang linggo lang, nasangkot din ang sospek sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lugar. April 9, kumuha siya ng cellphone. And then, naibalik naman po sa may-ari. Pero naka-blocker naman sa akin yung nangyari. And then after, kinabukasan, April 10, alak na lang yung mamang kinuha. And then, nahuli din naman siya dahil kasi yung tindahan na yun, meron CCTV na. Sa custodial facility ng Antipolo Police nakadetain ng sospek na nahaharap sa reklamong theft. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at mga opisyal ng LGU at BFP sa Navotas Sanitary Landfill. Bumubuga pa ang makapal na usok na isagawa ang inspeksyon. Nagpadala na ng backhoe, dredger at 2 bulldozer ang DPWH para tumulong sa pag-apula sa sunog sa landfill. Pero matapos suriin ang lawak ng pinsala, magdadagdag pa raw sila ng equipment. At para tuloy ang maapulang apoy, tatabunan ng lupa at putik ang mga bahagi ng landfill na nasusunog pa. Ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill dama rin ang epekto sa Obando, Bulacan. Saksi, si Rafi Tima. Sa aking drone video na ito nakuha ngayong hapon, makikita ang tila mahabang ulap na ito sa ibabaw ng bayan ng Obando sa Bulacan. Ang puting usok nagmumula sa nasusunog pa ring Old Navotas Landfill. Kaninang tanghali, ang usok na ito mas mababa raw at langhap na mga nakatira sa mismong sentro ng bayan. Ang mga nagbabantay sa tindahang ito, malapit sa tapat ng munisipyo, amoy daw ang tila nasusunog na goma. Masakit sa dibdib, sir, yung usok kasi parang hindi ka na makahinga yung baho ng amoy. Yung ibang customer, umaalis po pag mausok talaga. Sa init din po, tas yung usok, dadagdag pa yung usok. Parang ang sakit naman sa ang hirap huminga. Bagamat sakop ng Navotas ang landfill, mas malapit sa sunog ang mga barangay ng Salambaw at Binuangan na sakop na ng bayan ng Obando, Bulacan. Pero dahil sa nagbabagong direksyon ng hangin, lahat halos ng 11 barangay sa Obando, apektado na raw ng usok. Sa ngayon, umakyat na sa 363 na individual ang nag-evacuate. Pero kung magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng usok sa buong bayan, mahigit 65,000 residente raw ang maapektuhan. Actually sir, yung quick response fund namin, said na, paubos na. Kasi pang ilang araw na po namin to magmula Sabado last week. Huwebes na po tayo ngayon at wala pa rin pong konkreto na paraan o plano kung kailan namin ibabalik yung mga evacuees namin. Kaya naman sa technical conference meeting kanina sa DENR Environmental Management Bureau, iginit ng Obando LGU ang kahalagahan na matukoy kung sino ang may responsibilidad sa nangyari. Tumanggi magbigay ng komento ang kinatawa ng Philippine Ecology Systems Corporation o PHILECO na dumalo sa pagdinig. Sila ang dating operator ng landfill. Pero ayon kay Navotas Mayor Ray Tiangco, malinaw sa pulong na bagamat nagsara na ang landfill at naibenta na ang lupa, nananatili sa PHILECO ang responsibilidad na i-monitor at ipatupad ang closure and rehab plan ng landfill.
Maliwanag sa DNR na may responsibilidad yung operator. At hindi mo basta pwedeng i-transfer dahil meron kayong problema sa kung sino yung may-ari ng lupa. Dahil sa iyo binigay yung ECC, responsibilidad na gawin mo yung rehab plan. Dati nang sinabi ng Fileco na pinaalis sila sa lugar sa bisa ng isang expropriation order matapos itong mabili ng San Miguel AeroCity Incorporated. Sabi naman ng San Miguel, hindi nagpatupad ng safe closure and rehabilitation plan ng Fileco bago ito umalis. Sa gitna ng pagtuturoan ng dalawang kumpanya, ipinag-utos ng DNR sa Fileco at San Miguel na magsumiti sila ng isang statement of commitment para malinaw na mailatag ang mga susunod na hakbang tungkol sa landfill at para malaman kung sino ang may pananagutan sa insidente. Sa ngayon, prioridad pa rin daw ang pag-apula sa sunog. Sa mga kuwang ito ng aking drone kahapon, kita pa rin ang malakas na lagablab ng apoy sa isang bahagi ng landfill. Hanggang gabi, patuloy naman ang operasyon ng isang backhoe para hindi kumalat ang apoy. Hinuhukay nila ang basura para magmistulang fire line para hindi kumalat ang apoy. Ako si Rafi Kima, ang inyo, saksi. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa pamahalaan ng Czech Republic para maproseso ang pag-uwi kay Zaldico sa Pilipinas. At saksi live, si James Agustin. Pia, ayon sa isang opisyal ng gobyerno ay patuloy pakipag-ugnayan ng Philippine authorities sa Czech authorities para sa posibleng pagpapauwi sa Pilipinas kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nilinaw din ng naturang opisyal na dahil bahagi ng Shenzhen ng Czech Republic, wala nang rason para dalhin o ilipat pa siya sa ibang bansa sa Shenzhen sa Europe. Kanselado na rin ang passport ni Zaldico. Kanina kinumpirma mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na arestado at nakadetene sa sa Prague matapos sumanong tumawid ng Czech Republic ng walang kaukulang papeles. Ayon kay Palace spokesperson Attorney Claire Castro, yan muna ang impormasyon may babahagi nila kaugnay kay Ko. Pero makakaasa naman daw ang publiko na patuloy sila magbibigay ng update sa pagkakaaresto kay Ko. Yan muna yung latest. Ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ang pagsabog sa isang bahay sa Cavite na ginagawa umunong LPG refilling station. 2 ang nasawi habang 7 ang sugatan sa insidente. Ayon sa isang opisyal ng Homeowners Association doon, tuto sila sa operasyon na bawal daw sa residential subdivision. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? PIA under investigation pa rin ang pagsabog na naganap dito nga sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite kaninang umaga na ikinasawi ng 2 katao. Makikita sa CCTV ang biglaang pagyanig ng kapaligiran sa loob ng isang pribadong subdivision sa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite dahil sa isang malakas na pagsabog. Sa drone shot, makikita ang lawak ng pinsala sa ilang bahay. Nagkalat ang wasak na bubong at mga nasirang istruktura sa lugar. Maging ang mga pundasyon ng mga apektadong bahay halos wala nang mapapakinabangan. Makikita pa ang ilang tangke ng acetylene at ilang gamit na tuminapon matapos ang pagsabog, palatandaan ng tindi ng impact. Ilang sasakyang nakaparada ang nadamay din at ang ilan nagkabasag-basag ang windshield. Batay sa paunang impormasyon, nag-ugat ang pagsabog sa isang bahay na umano'y refilling station ng LPG bandang alas 9 ng umaga. Ayon sa barangay, sinabi ng may-ari na sumabog na bahay na nag-aayos at nagpipintura sila ng iba't ibang tangke ng LPG gamit ang acetylene kaninang umaga. Ayon naman sa Bureau of Fire, under investigation pa rin ang insidente ng pagsabog. Doon sa ating investigation, no, together with other LGU offices, yung property kasi is residential property, but it was identified na nag-ooperate siya as a business. Kuhanan ng statement yung may-ari. So nag-ooperate sila, kumukuha sila ng mga LPG tank from malls. That's according to their initial statement. So and then pinipinturahan nila, then meron pang ibang statement na according to other residences ay mga nag-refill. So yun po yung cause, pero under investigation pa rin naman. Ayon pa sa barangay, nakikipag-ugnayan naman ng may-ari ng negosyo. Iginiit umano nito na may mga permit ang kanilang operasyon, pero sa ngayon ay hindi pa maipresenta ang mga dokumento.
Ayon sa Homeowners Association, matagal na nilang tinututulan ang operasyon dahil hindi umano pinapayagan sa loob ng residential subdivision. Hindi rin nakapagsasagawa ng inspection sa loob ng bahay. Hindi lang siguro twice namin pinatawag yung may-ari, hindi uma-attend. 3 beses na rin namin in actual visit yan. Tuwing pupunta kami, hanggang pintuan lang kami. Ina-allowed. Hindi kami nakakapasok sa mismong vicinity. 2 biktima ang nasawi sa insidente na ayon sa pamunuan ng barangay Salawag, mula ang mga ito sa sumabog na bahay. Ilang bahagi ng labi ay na-recover at maingat na tinipon para sa dokumentasyon at investigasyon upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at ang eksaktong sanhi ng pagsabog. 7 iba pa ang sugatan. Agad rumesponde ang mga bombero at matapos ang halos 1 oras na pagliligtas at pag-apula ng apoy, idineklarang fire out bandang 9:55 ng umaga. Maliban sa mga nasirang struktura, ilang pamilya ang nadamay, kabilang ang bahay ni Sam Nikdao. Nasa Batangas daw sila ng kanyang pamilya nang mangyari ang pagsabog. Magsak na yung bubong at kesame ko eh. Pati mga pinto, talagang na-damage mga pinto. Yung main door ko, pati yung kesame, bubong, bumagsak sa lakas ng impact eh. Wala na, tsaka hindi na pwedeng tirahan. Ayon sa BFP, hindi naman basta sumasabog ang mga tangke ng LPG. Para masigurong walang singaw ang tangke, gumamit ng tubig na may sabon para punasan ng hose at valve. Kapag bumala ito, ibig sabihin may singaw. Kung may maamoy namang singaw ng LPG, huwag pindutin ang switch ng ilaw at huwag gumamit ng anumang dekuryente para maiwasang magkaroon ng sparks. Buksan ang mga bintana at pintuan para sa mas maayos na ventilasyon. Kapag nagliyab ang tangke, kumuha ng basang-basahan at gamitin para apulahin ang apoy at saka isara ang valve. Kung malala ang LPG leak o may agam-agam kaugnay nito, umalis sa lugar at humingi ng tulong sa mga otoridad para masuri ang sitwasyon. Palagi ring tiyaking sarado ang regulator ng tank matapos magluto, bago magluto o bago umalis ng bahay. Piya tinitignan ng mga otoridad ang lahat ng anggulo para matukay ang pinagmulan ng sunog. Ay ng pagsabog. Hanggang sa mga oras na ito, sinusubukan nating hanapin ang may-ari ng negosyo para makunan ng pahayag. Live mula rito sa Dasmariñas, Cavite, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sinabi ni US President Donald Trump na posible umanong magkaroon ng pag-uusap para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon bukas. Ating saksihan! Nabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Southern Lebanon dahil sa napaulat na airstrikes ng Israel. Ayon pa sa isang opisyal ng Lebanon, nawasak ng airstrike ng Israel ang huli umanong tulay na nag-uugnay sa Southern Lebanon sa iba pang bahagi ng bansa. Isa sa mga pinupuntiryan nitong mga nakaraang araw, ang bayan ng Bint Jbeil, na malapit sa border at balwarte umano ng grupong Hezbollah. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, doon nakasentro ang bakbakan sa ngayon. Nagpakawala rin ng Hezbollah ng bagong rockets laban sa Israel, bagamat walang napaulat na sugatan. Si US President Donald Trump may pahaging tungkol sa posibleng pag-uusap ng Lebanon at Israel. Mangyayari raw yan bukas, bagamat walang ibang detalye na ibinigay si Trump. Nagpulong ang gabinete ng Israel para pag-usapan ang posibleng tigil putukan sa Lebanon. Wala pang kumpirmasyon ng Lebanon kung magkakaroon nga ng usapan. Kaugnay naman sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran, nagtungong Iran ang Army Chief ng Pakistan para maibsan ang mga pagkakaiba na naging hadlang para magkaroon ng kasunduan. Pero ayon sa isang senior Iranian official, hindi pa rin magkasundo sa isyu ng nuclear program ng Iran. Sinabi rin ng Pakistan na handang mag-usap ulit ang magkabilang panig pero wala pang naitalang petsa. I think it can be over very soon. So if they're smart, it will end soon. This whole thing is really about no nuclear. They cannot have a nuclear weapon. We could take out every one of their power plants, electric power plants, in 1 hour. We don't want to do that. Patuloy naman ang blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng isang source na posibleng pumayag ang Iran na hindi atakihin ang mga barko sa bahagi ng Strait of Hormuz na dadaan sa gawing Oman. Nasa 20,000 tripulante ang pinaniniwalaang naipit mula na magsimula ang gera kabilang ang maraming Pilipino. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi